Kaibigan, naranasan mo na bang magkagusto sa isang babae, pero ayaw mong magmukhang desperado? Gusto mong mapansin, pero ayaw mong maghabol. Gusto mong mahalin, pero ayaw mong ipilit ang sarili mo. Kung isa ka sa mga lalaking naniniwalang ang tunay na halaga ay hindi kailangang ipagsigawan, at kung gusto mong matutunan kung paano mahuhulog ang loob ng babae sa'yo, nang hindi ka naghahabol, nagpaparamdam araw-araw, at nang hindi niya napapansin, panoorin mo to hanggang dulo. Kaibigan, masakit aminin. Pero totoo, hindi lahat ng effort napapansin. Hindi lahat ng kabaitan na-appreciate. At hindi lahat ng pagmamalasakit sinusuklian. Minsan, kahit anong text mo, kahit gaano ka pa kadalas mag-good morning, good night, kahit anong effort mong ipakita na seryoso ka, hindi ka pa rin niya napapansin. Bakit? Dahil sa isang simpleng dahilan. Ang babae, hindi naa-attract sa effort. Naa-attract siya sa energy. Yung lalaking tahimik, pero buo. Yung lalaking hindi naghahabol, pero alam kung sino siya at anong gusto niya. Yung hindi umaasa ng atensyon, kasi alam niyang may halaga siya, kahit hindi siya napapansin. At minsan, kaibigan, ang totoo, hindi ka niya pinapansin kasi masyado mong ipinapakita na ikaw ang may kailangan. At yan ang ayaw maramdaman ng babae. Ang presyon, ang desperasyon, ang lalaking tila ba laging may hinihingi. Sa video na ito, kaibigan, ibabahagi ko ang 10 tahimik pero mabagsik na paraan para mahulog ang loob ng babae nang hindi niya napapansin. At kung gusto mo pa ng mga stoic advice, Tagalog, self-worth at motivation para sa buhay, mag-subscribe ka na sa channel na ito ngayon pa lang. Una, iangat mo ang sarili mo sa katahimikan. Ang lalaki na naglalakad papunta sa layunin niya ay hindi kailangang mag-ingay. Habang ang iba'y abala sa pagpo-post ng gym selfies, ikaw tahimik na bumubuo ng disiplina. Habang ang iba'y nagpapakitang gilas sa social media, ikaw ay gumagawa ng progress sa tunay na buhay. Kasi alam mo na ang tunay na respeto ay hindi hinihingi, kundi nakikita sa kilos. Alam mo kung ano ang mapapansin ng babae? Yung tipong dati mong kasama lang sa klase o sa trabaho, pero bigla niyang makikita ulit sa Instagram. Fit ka na, tahimik, matikas, mukhang seryoso sa buhay. At iisipin niya, ano na kayang ginagawa niya ngayon? Doon ka magsisimulang hanap-hanapin. Pangalawa, huwag mo siyang i-chat araw-araw. Alam kong parang ang hirap nito, lalo na kung araw-araw mong hinahanap kung nag-reply na ba siya. Pero isipin mo to, kaibigan. Ang init ng kape ay hindi mo na pahalagahan kapag nakatatlong tasa ka na sunod-sunod. Ganon din ang atensyon mo. Kung araw-araw kang available, nawawala ang thrill, ang excitement, ang tanong na, ano kaya ginagawa niya? Magbigay ka ng puwang. Hayaan mong siya ang magtaka kung nasaan ka. At sa pagitan ng katahimikan na, yan, doon siya magsisimulang makaramdam ng kakulangan. At pag hinahanap ka na niya, hindi dahil kinukulit mo siya, kundi dahil kusang bumalik sa isip niya ang presensya mo. Pangatlo, ipakita mong masaya ka kahit wala siya. Ang daming lalaki ang ginagawang sentro ng mundo nila, ang babae. Kahit hindi naman sila. Pag hindi nag-reply, lungkot. Pag hindi napansin, bigo. Pero ikaw, kaibigan, hindi ganon. Masaya ka kasi meron kang direksyon. Masaya ka kasi may pangarap kang hinahabol na hindi babae ang dulo. Babae ang madalas naghahanap ng lalaking may sarili ng mundo kasi gusto nilang mapasama roon. Kung masaya ka na kahit wala siya, maiintriga siya. Kasi alam niyang hindi mo siya kailangan. At yun ang pinaka-attractive na bagay sa isang lalaki, ang pagiging buo kahit nag-iisa. Pang-apat, magpakita ng disiplina. Ang disiplina ang tunay na kayamanan ng isang lalaking tahimik pero bagsik. Hindi ito nabibili. Hindi ito pinepeke. Ito'y nakikita sa paraan ng pagtulog mo, pagkain mo, oras ng gising mo,
paghawak mo sa pera, at kung paano ka magdesisyon. Kapag nakita ng isang babae na seryoso ka sa sarili mong routine, na hindi ka basta-basta nagpapadala sa kung anong uso, doon niya makikita na may lalim ka. Hindi ka yung tipong sinasabi lang ang may pangarap ako. Ikaw yung tipong ginagawa ang pangarap na yon araw-araw. Panglima, matutong makinig, hindi lang makipag-usap. Kapag nagkausap kayo, tandaan mo, hindi ito performance, kundi koneksyon. Pakinggan mo kung ano yung mga hindi niya sinasabi. Kung paano bumabagal ang boses niya pag pagod siya. Kung paano siya tumatawa sa mga bagay na hindi naman nakakatawa. Baka doon siya nagpaparamdam. Ang lalaking marunong makinig ay parang bihirang libro. Luma, mabigat, at mapagkakatiwalaan. Kaya kaibigan, huwag mong sayangin ang pagkakataong mapakinggan siya. Dahil baka sa katahimikan mo, doon siya unang mahulog. Pang-anim, huwag kang magmadali. Ang pagmamadali ay senyales ng insecurity. Ang tahimik na lalaki, alam niya na kung para sa kanya, kusa itong dadating. Hindi niya kailangan ng instant na oo. Kasi alam niyang ang tunay na bagay, pinaghihintay. Kung kaya mong maging kalmado habang nag-aantay, ibig sabihin kaya mong panindigan ang relasyon, hindi lang ang panliligaw. Pampito, magpakita ka ng backbone, hindi pagiging sunod-sunuran. Kung lahat ng gusto niya, sinusunod mo agad, hindi ka magiging lalaki sa paningin niya, kundi isang fan. At walang babae ang nai-inlove sa tagahanga niya. Gusto ng babae, yung may paninindigan, yung marunong tumanggi, yung hindi takot sabihin ang hindi ako sang-ayon diyan. Hindi mo kailangang palaging tama, pero kailangan mong maging totoo. Pangwalo, hayaan mong iba ang magkwento tungkol sa'yo. Tahimik kang nagtatrabaho, pero gumaganda ang resulta. Tahimik kang naglilingkod, pero ramdam ng iba. At kapag nakita ng mga kaibigan niya na ikaw ay ibang klase, na kahit hindi ka nagpaparamdam, palaging may magandang sinasabi ang mga tao tungkol sa'yo, ikaw ang lalaki na hindi madaling makalimutan. Pangsiyam, ayusin mo pananalita at presence mo. Ang lalaking marunong magsalita ng may lalim ay parang aklat na binabalik-balikan. Hindi kailangan madaldal. Hindi kailangan pakul. Basta malinaw, may punto, may respeto, at may bigat. Yung tipong pag nagsalita ka, mapapaisip siya. Ang lalim naman nung sinabi niya. Yun ang lalaking tumatatak. Hindi yung madalas mag-chat, kundi yung may bigat sa bawat salita. Pang-10, huwag kang matakot, mawala siya. Ito ang tunay na susi. Kapag kaya mong lumayo ng tahimik, kapag kaya mong tanggapin na hindi lahat ng gusto mo ay para sa'yo, ikaw ay nasa mataas na antas ng pagkalalaki. Ang babae, kaibigan, ay hindi hinahabol. Ang babae ay sinasalubong sa tamang oras, tamang pagkakataon, at sa tamang pagkatao. Kapag buo ka, hindi mo kailangang kumapit. Dahil ang taong para sa'yo ay hindi mo kailangang habulin. Kusa siyang lalapit dahil nakita niyang ikaw ang tahanan. Ngayon kaibigan, kung gusto mong magkagusto siya sa'yo nang hindi niya namamalayan, may isang mindset kang dapat taglayin. Huwag mo siya gawing sentro ng mundo mo. Ayon kay Marcus Aurelius, the more we value things outside our control, the less control we have. Ang pagtingin ng ibang tao sa'yo, kabilang na ang babaeng gusto mo, wala sa kontrol mo. Pero kung paano mo inaalagaan ang sarili mo, paano ka lumalago, at paano ka nagkakaroon ng sariling mundo, nasa iyo yan. Kaya imbes na habulin siya, ayusin mo sarili mong buhay. Alagaan mo katawan mo. Hindi para mapansin ka, kundi para gumaan pakiramdam mo. Palawakin mo ang skills mo, para dumami ang options mo, hindi lang sa pag-ibig, kundi sa buhay. Iset mo ang standards mo, para hindi mo ikamamatay kapag hindi ka pinili. At habang abala ka sa pag-aayos ng sarili mong mundo, doon siya magsisimulang mapaisip. Bakit parang mas lalo siyang naging interesting nung hindi na siya nagpapapansin?
Bakit parang mas masaya siya ngayon kahit hindi ako ang iniikutan ng buhay niya? At bago mo pa mapansin, doon siya magsisimulang magkagusto sa'yo nang hindi mo kinailangan maging desperado. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang tunay na lalaki, siya yung ginugusto at hindi yung laging nambubulabog. Siya yung laging tahimik, pero mahirap kalimutan. Like, comment, at subscribe. Kung gusto mong matutunan paano maging tahimik pero mabagsik sa pag-ibig, sa respeto, at sa sarili mong laban.